Anong kailangan mo? Ang aga-aga nang aabala ka. Tulog pa si Tessa. Napuyat kami kagabi. Bungad ni Adrian na nadinig niya ang pagtataboy nito kay Benjo. May ibibigay lang akong prutas na inani sa farm namin. Sinilip niyang dalawang lalaki at baka magpang-abot ang mga ito. Nakita niyang kinuha ni Adrian ang prutas. Makakaalis ka na. Ang yabang mo ah. Hindi ka naman totoong asawa ni Tessa. Nagpapanggap lang kayo. Nagulat din siya na alam nito na hindi totoo ang relasyon nila. Malamang ay tinanong nito kay Sandra. Sino nagsabing nagpapanggap lang kami? Huwag kang naniniwala sa fake news bro. Kapag bumalik ka pa dito, ay lulumpuhin na kita. Natutup niya ang bibig. May gusto din ba sa kanya si Adrian? Bakit gano'n na lamang nitong itaboy ang maliligaw niya? Huwag mo kong takutin. Hindi kita uurungan. Manghang na sagot ni Benjo. Tara, magpainit na muna tayo. Tamang-tama't wala pa akong workout. Agad siyang lumabas upang umawat na nagtutulakan ng mga ito. Muntik na siyang mapatid sa napakahabang buhok. Pinag-aawayan siya ng dalawang lalaki. Agad siyang pumagitna. Tama na yan. Benjo, umalis ka na. Mag-usap na lang tayo sa ibang pagkakataon. Sumunod naman ang lalaki. Sige, magkita tayo mamaya sa mall ulit. Same restaurant. Tumango na lamang siya para umalis na ito. Sino bang lalaking yun? Ka-MU ko siya nung high school. MU? Unang boyfriend mo? Tumango siya. Huwag kang makikipagkita. Kumunot ang noon niya. Bakit ako hindi pupunta? Bakit mo ako pinagbabawalan? Hinihintay niya ang isasagot ng binata. Baka sakaling may feelings din ito para sa kanya. Nagkamali ka na noon na nabuntis ng lalaki. Kawawa naman sa Eden kapag nagkamali ka na naman. Masama ang kutob ko sa lalaking yun. Mabait si Benjo. Hindi siya kagaya na nakabuntis sa akin. Hindi niya ako pababayaan. Paano ka nakakasiguro? Babaeng anak mo. Hindi ka na nga dapat mag-asawa pa. At anong gagawin ko? Tatanda na lang mag-isa? Nandito naman ako. Bumilis ang tibok ng puso niya sa narinig. Napangiti siya sa sinabi nito. Susuportahan ko si Eden. Kahit ako magpaaral sa kanya, tumayong ama. Anang binata. Akala pa naman niya ay para sa kanya kaya siya pinipigilan nito. Salamat pero kaya kong buhayin mag-isang anak ko. Aalis ako mamaya at makikipagkita kay Benjo. Subukan mo umalis mamaya. Dito ka lang sa bahay. Nakasimangot nitong sabi. Sige, bigyan mo ko ng magandang dahilan para wag na mag-entertain ng maliligaw. Umaasa siya sa magandang sasabihin nito. Basta, ayoko na magpapaligaw ka. May gusto ka ba sa akin? Matapang niyang tanong. Mainam na magkaalaman na para alam niya kung aasa ba siya. Masaktan na ngayon pa lang para makamove on na kaagad. Nalilito na kasi siya sa ipinapakita ng lalaki. Sasagot sana to nang dumating si Krista na may dalang lutong pagkain. Feeling at home na rin ito na kusang nagbubukas ng gate. Panira talaga to ng moment. Hello, umorder ako ng agahan. Tara, kain na tayo. Masiglang sabi nito at nilapag ang pagkain sa mesa na nasa kubong maliit. Krista, kailan ka alis dito? Adrian, baka matagalan pa ako dito. I realize na napakaganda ng Santa Ana. I love the place. Wala akong pakialam kung gusto mong tumira dito, pero wag mo kaming guluhin ni Tessa. Sino bang nanggugulo? Look, I'm here for business. Huwag kang sinungaling, kilala kita. Anang binata tumalikod na. Umalis na si Adrian at nagsibak ng kahoy. Nasisinaga ng umagang araw ang maganda nitong katawan. Pareha silang napatingin ni Krista at nagpipiesta sa magandang tanawin. Gwapo talaga si Adrian, sabi ni Krista. Oo, grabe. Ang yummy pa. Tingnan mo ang abs at biceps. Nagkatinginan sila. Hoy, ano yan? Chikinini yan ah. Ani Krista, saka lamang niya napansin ang marka sa kanyang leeg. Ha? May insektong kumagat sa akin. Insekto? Huwag ka nga magsinungaling. Sino may gawa niyan? Huwag mo sabihin si Adrian. Anitong nanlalaki ang mata, natigil lang silang dalawa nang bumalik si Adrian at nagsimula nung kumain. Nagpunta si Adrian sa opisina nito sa kabayanan. Naging abalang araw niya, tumawag si Benjo ngunit wala siyang planong makipagkita pa dito. Nagdahilan na lamang siya. Naglalaro si Eden sa bakuran. Pumasok muna siya sa loob ng bahay upang kunin ang pamunas ng pawis. Nakita niya may kausap na matandang lalaki si Eden. Tawagin mong nanay mo. Agad siyang lumapit. Akala niya kliyente to. Hindi niya na kailangang itanong kung sino to. Kamukha ni Adrian ng lalaki. Nakakatakot ang aura nitong puno ng otoridad. Ano po may paglilingkod ko? Dederechohin na kita.
Hindi ko gustong nakikipagkita ka sa kaisa-isa kong anak na si Adrian. Kilala kong mga uri mong gagawin ng lahat para makaahon sa irap. Anak, bumalik ka na sa paglalaro. Sa kubo ka na muna, aniya sa anak. Si Adrian pong kusa nagpupunta dito. Paano hindi pupunta? May napaglilibangan. Magkano kailangan mo? Name your price. Handa akong magbayad ng kahit na magkano. Mawala ka lang sa buhay ng anak ko. Hindi po ninyo ako mababayaran. Si Adrian pong kausapin nyo. Wais ka din. Siyempre, mas malaki ang makukuha mo kapag pinakasalan ka ni Adrian. Oportunista. Ipapaliwanag sana niya na hindi totoo ang relasyon nila ni Adrian, ngunit nagbagong isip niya. Mukhang hindi marunong makinig ang matanda. Aalis ka o sa pilitan kitang papaalisin. Hindi ako papayag na gamitin mong anak ko at paikutin mo sa mga kamay mo. Wala po akong planong ganyan. At bakit ka nakikisama sa anak ko? Isa kang disgrasyada. Kaya matindi ang kapit mo sa kanya. Pati obligasyon ng ibang lalaki pinapaako mo sa kanya. Sasabihin ba niya na mahal niya si Adrian? Bago pa niya maibuka ang bibig ay may motor na dumating sakay si Adrian. Dad, ano pong ginagawa niyo dito? Gusto kong makilalang babaeng sinasabi mong naging kaibigan mo. Gusto ko din makitang batang sinasabi mong napaka-cute. Tumaas ang kilay niya sa sinabi ng matanda. Napatingin siya dito na may matamis na ngiti sa labi. Tila ito ibang tao. Magiging problema pa yata ni Tess ang daddy ni Adrian. Buti na lamang at umalis na ito kasama ng binata. Mas lalong nagulo ang tahimik niyang buhay. Sinagot niya ang tawag ni Sandra. Bes, kailangan ko ng tulong mo. Babalik si Michael, may kasamang another investor. Anong itutulong ko? Aniya, kahit pahalos alam na niyang kailangan niyang magpanggap ulit at asikasuhin ang bisita. Sasalubungin mo lang sa airport at ihahatid sa hotel. Kalahating araw lang, Bes. Please. Makakatanggi ba siya sa kaibigan? Sige, walang problema. Bukas ba? Anong oras? Pakisundo na lang ako dito. Madaling araw kaya hindi siya makikita ni Adrian. Kabisado niyang pagpunta ni Adrian sa bahay niya. Dito ito nag-aagahan ng alas 7. Umaalis din at babalik ng hapon after office hours. Tinawagan niya si Krista na asikasuhin ng agahan ni Adrian at para din makapagsolo ang dalawa. Kinabukasan ibabalik siya sa pagpapanggap. Naging smooth naman ang lakad niya. Matapos sunduin sa airport ay natig niya sa hotel si Michael at si Dexter na halos kasing edad niya lang. Maaga siyang nakauwi, alas 11 pa lang ay nakabalik na siya sa bahay. Nagpasalamat siya kay Eric nang ihatid siya. Kumaway pa siya, nakahawak na siya sa gate ng kanyang malaking hardin nang bumaba si Adrian. Tumigil ang tibok ng puso niya nang makita tong bumababa din ng sasakyan. Tatakbo sana siya kasi wala siyang masusulingan. Nanigas na lamang siya sa kinatatayuan. Salome? Nagulat din si Adrian sa hindi inasahang pagtatagpo nilang dalawa. Ano ang ginagawa nito sa ganitong oras sa bahay niya? Sana huwag lumabas si Nelia dahil ito pang nag-ayos ng wig niya kanina. Anong ginagawa mo dito? Nakita din kita sa wakas. Hinawakan itong kamay niya nang mahigpit na tila ba mawawala siya. Bibili ako ng bulaklak. Hindi kita makita. Pinahanap kita pero magaling ka magtago. Umamin ka. Miyembro ka ba ng sindikato? Tigilan mo nga ako. Hinila niyang kanyang kamay na hawak nito. Bakit biglang ayaw mo na sa akin? May utang ka pa sa akin. Ibabalik kong 10 milyon. Wala akong pakialam sa pera. Ang isang gabi ang kailangan mong bayaran. Kumabog ang dibdib niya. Titigilan na kita kapag natupad mo ng isang gabing usapan natin. Bayad ng isang gabi mo. Natigilan siya. Pumayag na kaya siya nang matapos na? Ikakasal na ako kaya nga ako nandito. O-order ako ng flowers. Ibabalik ko 10 milyon mo. Wala na siyang naisip na ibang dahilan para tigilan siya nito. Ikakasal ka? Kanino? Bago ka magpakasal, ibigay mo muna isang gabi mo sa akin. Guguluhin kong buhay mo kapag hindi ka pumayag. Tigilan mo na nga ako, Adrian. Pinagsisisihan kong nangyari ng gabing yun. Hindi mo ba naintindihan ang ginawa mo sa akin? Hindi mo wala sa isip kong nangyari kaya gusto kong ulitin natin. I want you in my bed. Hindi niya naintindihan ang sinasabi ng lalaki. Mag-aasawa na ako. Aniya, nakita niya nagtagis ang bagang ng kausap. Kung magpapakasal ka, dahil sa pera, akong pakasalan mo. I just need a woman for my needs. Ikaw gusto mo ng pera. Win-win solution. Napaawang ang labi niya sa alok nitong kasal. Mahal ko ang lalaking papakasalan ko. Tumaas ang sangsulok ng labi ni Adrian sa sinabi niya. Hindi totoong pag-ibig. There's no such thing.
Wake up, people are just using each other. Then after they get what they need, it's goodbye. Hindi naniniwala ko sa pag-ibig. Gumagawa tayo ng mga bagay na hindi naghihintay ng kapalit dahil gusto nating mapasaya ang taong mahal natin. Talagang dito pa sila nag-uusap ng tungkol sa pag-ibig. Umiling ang binata. I don't believe in true love, but I believe in negotiation. It's like business. You have to calculate and strategize to win the deal. I only give something if I can get something in return. Just like in our situation. Binayaran na kita kaya dapat nang makuha kong kapalit ng perang binayad ko sa'yo. Hindi ka pa siguro in love ng tunay kaya nasasabi mo yan. Bahaw na tumawang binata. Yes, I did. And exactly that's the reason why I think this way. Ikaw ang hindi pa nakakaranas umibig dahil mukha kang pera. Ibigay mong gusto ko. And we're done. Minabuti niyang tumahimik na lang. Once I get what I want, mawawalan na ako ng interes sa'yo. Bakit may kurot sa puso niyang sinabi ni Adrian? Nilapit nitong mukha sa kanya. Nalanghap niya ang mabangong hininga ng binata para siyang nahilo at pinigilan niyang sariling mapakapit dito. Baka makuryente siya. I need your body, Salome. I want you. Ang lahat ng babae mukha mong nakikita ko. Tumayong balahibong pusa niyan sa paraan ng pagkakasabi nito na puno ng pananabik na natili siyang nakatitig lang dito. May kasalanan ka sa akin, hindi ba? Sinira mong relasyon namin ni Hazel. Tinakbuhan mo ko, tinangayang 10 milyon. Magpasalamat ka na hindi pa kita pinapadampot sa pulis ngayon. Masama akong magalit. Bibigyan kita ng pagkakataong makabayad sa mga kasalanan mo sa akin. You sleep with me. Just one night. Hindi mahirap ang pinapagawa ko. Ganito ang trabaho mo, hindi ba? Kailan? Anya. Tatakasan niya ito ulit. Kailangan lamang niyang makawala sa sitwasyon ngayon. Umaliwalas ang ngiti ni Adrian. Ngayon na, umamayang gabi. Mabilis itong sagot. Hala, agad niyang nag-isip ng alibay. Hindi ako pwede. May mensa ko ngayon. Hindi tayo mag-enjoy. Kinilabutan siya sa lumabas sa bibig. Kinuha nitong kamay niya at masuyong hinaplos. Kailan ka pwede? Sa Sabado, magkita tayo sa harap ng cruise ship sa sikat na coffee shop. Nagulat siya nang kinuha nito ang phone at kinuhanan siya ng picture. Ipopost ko to at sasabihing wanted ka sa telebisyon at Facebook. Papatungan kong ulo mo ng 50 million kapag hindi ka nagpakita sa Sabado. Subukan mo lang na pagtaguan ako. Mukhang wala na siyang kawala, pero bakit mas lamang ang excitement kaysa takot? Hindi ako tatakas. Sige, magkita tayo sa Sabado. 7:00 ng gabi. Next week pa, makakapag-isip pa siya ng pwedeng gawin upang makatakas. Pag-isipan mong alok ko, kung naghahanap ka ng lalaking kaya magbigay ng luho mo, na kaya kang paligayahin sa kama, ako ang hinahanap mo. Subukan mo ko bago ka sumama sa iba. Hindi ka magsisisi. Nax, grabe ang promotion. Napalunok siya sa magandang offer nito. Bigla siyang napaisip. Ibig sabihin, ay baliwala dito si Tessa dahil naghahanap ito ng makakapagbigay dito ng aliw. Teka, bakit hindi si Tessa ang alukin nito? Malamang dahil mas maganda si Salome. Putik, bakit siya nagsiselo sa sarili niya? Kung hindi palasing hindi nito siya halikan bilang si Tessa. Isang gabi lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Bakit hindi ka maghanap ng babaeng papayag sa gusto mo? Aniya, napalinga to sa loob ng malaking hardin. Sige na, umalis ka na. Magkita tayo sa Saturday. Tila tinataboy siya nito. Teka, bibili pa ako ng bulaklak. Aniya, walang may-ari, saka hindi pa namumungang mga bulaklak. Tumango na lamang siya. Gusto na niyang umalis pero wala siyang sasakyan. Saan siya pupunta? Baka makita siya ni Nelia. Ihatid mo ko sa bayan. Teka, bakit siya dito magpapahatid? Palpak, nakita niya sinimulan nitong paanda rin ng motor. Teka, bakit sa motor? Inabot nito ang helmet. Nakita niyang bumukas ang pinto ng bahay niya. Lumabas si Nelia kasama si Eden. Kailangan niyang makaalis. Agad niyang kinuha ang helmet at isinuot. Buti na lang at naka-jeans siya. Kaso malubak ang daan at walang ingat na mag-drive. Si Adrian, napakapit siya ng mahigpit sa lalaki na tila nagustuhan nito kaya sa halip na iwasan ng lubak, ay dinadaanan pa nito. Pati paghinto nito ay bigla. Nadidikit tuloy ang dibdib niya sa likod nito. Diyan na lang sa waiting shed. Aniya nang medyo makalayo na. Saan ka pupunta? Diyan lang, salamat sa paghatid kahit pamuntik akong atakihin sa nerbiyos. Sa bilis mo magpatakbo ng motor. Sasamahan na kita.
Iikot lang ako sa bayan. Ayoko nang may kasama. Nagumpisa na siyang maglakad, kaso iniwan itong motor at sinabayan siya sa paglakad. Adrian, alam kong busy kang tao. Sabi mo negosyante ka. Alam mong mahalagang oras mo. Okay na, salamat sa'yo. Binilisan niya ang lakad. Na-stress na siya, hindi na lang niya masabing makita sila sa bahay. Gusto pa kitang makasama. Magkakasama na tayo sa Sabado para sa isang gabi. Hindi pa yun. Ihahatid na kita kung saan ka tumutuloy ngayon. Naglakad siya. Nakatakong pa naman siya. Nananakit ng paa niya. Kailangan niyang bumili ng tsinelas. Kaso malayo pang palengke. Hindi na maipintang mukha niya. Saan ka ba kasi pupunta? Ihahatid na kita. Kahit saan, basta malayo sa'yo. Naiinis na talaga siya. May nakita siyang nagtitinda ng tsinelas. Mabilis siyang lumapit kaso natapilok siya. Mabuti na lamang at nasa po siya ni Adrian. Napakapit siya dito. Napakasakit ng paa niya at hindi siya makalakad. Kaya binuhat siya nito sa park na malapit na may benches na pwedeng upuan. Pinagtitinginan sila ng ibang tao. Siya ang nahihiya sa ginagawa ng lalaki. May naiinggit at may nasusuya dahil karga siya ng napakagwapong lalaki. Umalis si Adrian at nakita niyang lumapit sa tendera ng tsinelas. Pwede na sana siyang tumakbo, kaso hindi siya makatayo. Sinubukan niya ngunit masakit talaga ang kanyang paa. Nakabalik na si Adrian. May dala itong tubig, tsinelas at langis. Binuksan itong mineral water at inabot sa kanya. Hinubad nitong sapatos niya at hinilot ang kanyang paa. Feeling Cinderella siya. Lintik. Feeling Disney princess ang Farson. Napatitig siya sa gwapong mukha ng binata. Maswerte ang babaeng mamahalin nito. Sana siya na lang. Pero alam niyang imposible. Malinaw naman ang sinasabi nitong katawan lamang niya ang gusto nito. Nakakatakot lang na handa siyang ibigay ang hiling nito. Nag-uumpisa na siyang maging baliw sa pag-ibig. Marunong pala tong magmasahe. Nabawasan kirot ng paa niya. Maya-maya pati binti niya minamasahe na nito. May nag-alok ng Lucky Charm, isang bracelet na kulay green. Pampaswerte daw, isang matandang nagbebenta. Kumuha si Adrian ng 1,000 at ibinigay sa matanda. Hindi na nito kinuha ang sukli. Kinuha nitong 2 bracelet na inabot ng matanda. Sinuot ni Adrian ang isa sa kanya. Wow, matching bracelet. Pero hindi nito sinuot ang isang bracelet at tinago lang sa bulsa. Okay ka lang ba? Tumango siya. Napalinga siya sa paligid. Tanghaling tapat pero kulimlim ang panahon. Uulan pa yata. Gusto mong kumain? Baka gutom ka na. May alam akong malapit na restaurant na masarap ang pagkain. Hindi ako nagugutom. Ikaw baka gutom ka na. Kumain ka na. Iwan mo na lang ako dito. May susundo sa akin. Aniya kahit ng totoo hindi niya alam kung paano uuwi. Kaso tumunog ang kanyang tiyan. Gutom na rin siyang talaga. Hindi pa siya nag-aagahan. Pumasan ka sa akin. Natigilan siya. Tumalikod to sa kanyang harapan. Pumapatak na ang ulan. Napakapit na siya sa balikat nito at pumasan sa likod ng lalaki. Para siyang bida sa K-drama. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi na sila nakaabot sa restaurant dahil sa ulan. Huminto sila sa pwedeng silungan. May nakita si Adrian na saradong tindahan na may bubong. Lumakas ang hangin. Hinarang nitong katawan upang hindi siya mabasa ng ulan. Ang sweet, ayaw niyang kiligin, kaso nagliliparan ng mga paru-paro sa kanyang sikmura. Dahil matangkad ito, ay hanggang dibdib siya nito. Amoy niyang pinaghalong palalaking amoy at pabango. Umusog ka, mababasa ka, aniya sa mahinang tinig. Umiwas siya ng tingin sa binata, kaso tinaas nito ang kanyang mukha. Biglang kumulog at kidlat. Napayakap siya dito. Pakiramdam niya ligtas siya sa piling nito. Kinulong siya ni Adrian sa mga bisig at niyakap ng mahigpit. Napasubsob siya sa dibdib ng binata. Naramdaman niyang labi nitong dumampi sa kanyang ulo at noo. Inangat niya ang mukha. Naghinang ang kanilang mga mata. Buong pananabik na naglapat ang kanilang mga labi. Mainit ang halik na pinagsasaluhan ni Tess at Adrian. Bagay sa malamig na panahon, napahawak siya sa dibdib ng binata. I want you right now, bulong nito nang may madinig silang nagsalita. Mga anak, may mutal na malapit. Anang isang matandang babae na buwisit ang mukhang nakatingin sa kanila. Namula ang kanyang mukha. Saan po, Nay? Hinampas niya si Adrian sa sinabi. Nagtawanan sila, muli siyang pinasan nito hanggang sa makarating sa restaurant na bahagyang tumila ang ulan. Buong buhay niya ay malakas siya at hindi nangangailangan ng proteksyon mula sa iba. Ngayon na ulan na ay parang kailangan pa niyang superhero magliligtas sa kanya. Masama ito.
Parang gusto niyang takasan ng katotohanan, natatakot siya sa nararamdaman, nakikita niya na ang masakit na sa wakas sa paglalapit nila si Adrian. Umorder ng pagkain ng binata, agad niyang kinontak si Sandra para magpasundo kay Eric. Kailangan na siyang makauwi, kota na siya sa ligaya. Ayaw niya masyadong maging masaya, lalo na kung alam niya na panandalian lamang. Umorder ako ng masarap na pagkain. Sana magustuhan mo. Salamat. Hindi ako magtatagal. May sundo akong padating. Ako na maghahatid sa'yo. Hindi na, magkita na lang tayo sa Sabado. Pag-isipan mong alok ko. Marry me. We like each other. You like me? May gusto ka sa akin? Tila siya balerinang gustong sumayaw sa labis na saya. Tataya na ba siya sa pag-ibig na walang kasiguraduhan? Luke, I need you in my bed. Gusto ko maulit ang nangyari sa atin dahil hindi ko makalimutan ang sarap na sayo ko lang naramdaman. Hindi ko alam kung dahil sa gamot o dahil sa'yo. Kaya gusto kong ulitin. Malinaw, gusto ng katawan niya, hindi siya, magkaiba. Handa akong magbayad sa'yo. Susustentuhan kita. Kung gusto mo, magpakasal tayo. Hinahanapan na ako ng daddy ko na mapapangasawa. Marry me. Sa Sabado, bibigyan kita ng singsing. Napatitig siya sa lalaking nagpo-propose ng kasal na parang niyaya lang siya na manood ng sine. Ayaw niyang ibuka ang bibig dahil parang oo ang isasagot niya kahit na hindi romantikong proposal nito. Mainam na lamang at dumating si Eric. Ayan na palang sundo ko. Sa Sabado na lang. Agad siyang tumayo, hinawakan itong kanyang kamay. Siguraduhin mo lang nasisipot ka sa Sabado. Ipopost ko sa social media ang mukha mo at magbibigay ako ng pabuya sa sinumang makakapagturo sa'yo. Kapag hindi kita nakita, pag-isipan mo din ang offer ko. Pupunta ako, aniyang buo ang tinig. Nasa bahay na siya at nakapagpalit na ng damit. Umuwi na din si Nelia. Nagabot siya ng pera para sa allowance nito at pampagamot ng tatay Rudy niya. Naglalaro sila ni Ida nang dumating si Adrian na para bang dito na din nakatira. May uwi itong 2 paper bags. Inabot kay Aiden ng isa. Aiden, may uwi ako sa'yo. Yay! Excited na binuksan ni Aiden na nakabalot na laruan. May dala akong pagkain. Anito sa kanya. Nakasimangot siya. Inuwi pang pagkain na hindi nila nakain ni Salome. Naluloka na yata siya. Bakit siya pinagseselosa ng sarili? Nakikinikinita niya na mas matinding magiging galit nito kapag natuklas ang niloloko niya ito sa katauhan ng 2 babae. Ito na naglagay ng pagkain sa mesa. Tara, kain na. Gutom na ako. Busog pa ako. Aniya kahit na natatakam sa masarap na pagkain. Napansin niya ang Lucky Charm na bigay nito na suot pa pala niya. Agad niyang nilagay sa bulsa. Tumayo siya at hindi pinahalata na medyo makirot ang paang natapilo kanina. Nakadungaw siya sa bintana. Lumapit si Adrian at napapitlag siya ng hawakan nitong kamay niya at suot ang bracelet na binili nito. So binigyan si Salome at siya. Bali 2 ng Lucky Charm niya. Baka masobrahan siya ng swerte. May nagbenta, pampaswerte daw. Salamat. Umupo ito sa tabi ni Eden. Binuksan nito ang cellphone. Nakita niya nakangiti ito. Ano kayang tinitignan nito sa phone? Pasimple niyang lumapit at nalaki ang mga mata niya na makitang nakatingin sa picture ni Salome na kaagad nitong inalis na mapansin na sa likuran siya. Mariosep, para itong asawa na may tinatago sa kanya. Sino yung magandang babae? Aniya. Wala. Artista to na crush ko. Sinungaling. Kailangan niyang mabura ang picture para wala na itong may papanakot sa kanya. Ngunit paano, hindi naman ito natutulog sa bahay niya. Umuwi din ito matapos makatulog si Eden. May ilang araw pa siya para mag-isip. Nakaalis na si Adrian, hindi niya ito masyadong kinuusap. Naiinis siya. Panay ang tingin nito sa cellphone. Hindi niya alam kung nakatingin sa picture ni Salome o may kachat na iba. Huy, nagsiselos ang walang karapatan. Naunang natulog si Eden sa kwarto. Hindi siya dalawin ng antok kaya nanood na muna siya ng palabas sa telebisyon sa sala. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. May naramdaman siyang humahaplo sa kanyang legs. Hindi niya pinahalatang gising siya. Magaspang ang kamay at amoy alak. Tumilat siya at may nakitang lalaking nakamaskara. May hawak itong patalim. Shh! Huwag kang maingay. Pagbigyan mo lang ako, hindi kita sasaktan at ang anak mo. Nasindak siya nang tinutok nitong patalim sa kanyang leeg. Ano kailangan mo? Nagubad ito ng pantalon. Napakaganda mo, Tessa. Gusto lang kitang tikman. Nakakita siya ng pagkakataon upang tumakbo, ngunit nahablot nitong kanyang buhok. Hindi siya makasigaw, baka magising si Eden at madamay pa to. Umibabaw to sa kanya at pilit na ibinababa ang kanyang shorts. Walang patidan luhang umaagos sa kanyang pisngi. Tinadyakan niya ito sa pagkalalaki. Binuksan niyang pinto upang humingi ng tulong. Hinabol siya ng lalaki sa labas ng bahay. Nakita ni Tessa si Adrian na papasok sa gate.
Sinalubong niya ito ng yakap. Anong nangyari? Tanong nito at nakita na lalaking humahabol sa kanya. Nahinuhan na nitong nagaganap. Tarantado ka! Kuyumang palad nito na sinugod ang lalaki, lumapit at binigyan ng uppercut ang manyakis. Sumipa din si Adrian. Bumangon ang lalaki at inumang ang patalim na hawak. Nilabas pa nitong isa. 2 balisong ang dala nito. Sumugod ang lalaki. Nadaplisan sa kamay si Adrian. Nakita niyang dugo sa kamay nito. Natutop niya ang bibig. Baka mapahamak si Adrian. Ilang ulit sumuntok si Adrian. Muli itong nagpakawala ng flying kick. Tumilapon ng lalaki at nabitawan nitong mga hawak na patalim. Bumangon at sinugod si Adrian. Malakas din ang kalaban nito. Gumulong ang dalawa. Napailalim si Adrian at sinasakal ng rapist. Kumuha siya ng bato at pinukpok sa ulo ng lalaki. Bumaling to sa kanya. Bago pa tumama sa kanyang kamao nito, inaawat na ng binata. Pinagsusuntok to ni Adrian. Duguan ng mukha. Umawat siya habang lumuluha. Tama na, baka mapatay mo siya. Umiyak niya sabi. Yakap niya ito sa likod. Talagang papatayin ko ang gagong manyakis na to. Ikaw pang pinagbalakang na masama. Basag ng mukha ng lalaki. Niyakap ni si Adrian. Binatawan nitong manyak. Tinali nitong kamay ng salarin upang dalahin sa presinto. Tumawag na din ng pulis. At headline na naman siya sa barangay. Umamin ng lalaki na may nagutos lang sa kanya na pasukin at pagsamantalahan si Tessa. Ngunit hindi nito kilalang nagutos dahil sa online black market lang na naging transaksyon. Nahintakutan siya sa revelasyon ng salarin. Sino nagutos dito? Wala naman siyang kaaway. Posible din mang adik lang ang lalaki at nag-iimbento dahil walang malinaw itong binibigay na detalye. Sinakay na sa mobile ng pulis ang nagtangka ng hindi maganda sa kanya. Nagpuntahan ng pamilya niya upang kamustahin siya. Sakay ng tricycle ang mga to kasama din ng kanyang ama. Nauna pa sa paglapit si Minerva at ang stepmother niya na halatang gusto lang na makasagap ng mainit na chismis. Tay, okay na po ako. Huwag po kayong mag-alala. Ani ang nilapitan ng ama. Niyakap niya ito. Naging abala siyang masyado kaya humdumalang ang dalaw niya sa ama. Nakita niyang sinisipat nito si Adrian habang karga si Eden na nagising na din sa komosyon. Mukhang hindi na nga ako dapat na mag-alala. May kasama ka na pala sa bahay at buhay. Tay, mali pong iniisip niyo. Magkaibigan lang po kami. Wala namang masamang nasa hustong gulang ka na. At gusto ko din na makita may mag-aalaga na sayo bago ako lumisan sa mundong ibabaw. Tay naman, matagal pa po yan. Yayaman na muna ako at mamamasyal tayo sa buong mundo. Namumuo ang kanyang luha sa mata. Ang dami niyang pangako sa ama na hindi pa natutupad. Kaya gusto niyang gumaling ito at makasama pa niya ng matagal. Lumapit si Adrian at nagmano sa ama. Kumusta po kayo? Ngayon lang po tayo nagkita. Oo nga Adrian ang pangalan mo at si Anselmo Montenegro ang tatay mo. Naikwento sa akin ni Lourdes. Taga San Miguel ka rin pala. Kailan ang kasal? Nasamid ang binata sa diretsyon tanong ng tatay niya. Tay, nagkakamali po kayo ng... Tay Rudy, aalagaan ko po si Tess at Eden. Hindi na po mauulit ang ganitong pangyayari. Napalunok siya. Totoo bang sinasabi ni Adrian? Hindi na ba siya mag-iisa? Tumango ang kanyang ama. Hangad ko magandang relasyon ninyo. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na napakaswerte mo kay Tessa. Maaring mahirap lang kami, ngunit napakabait ng anak ko. Masipag, maalalahanin at mapagmahal. Alam ko pong magagandang katangian ni Tessa, anang binata. Sa pagpapanggap nila ni Adrian, hindi niya nahihiwalay ang realidad sa peke. Nagpaalam ng pamilya niya. Papasikat ng araw. Sige Adrian, umuwi ka na. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. Sige, kukunin ko lang ang gamit ko. Dito muna ako titira sa bahay mo hanggat hindi natin siguradong safety ninyong mag-ina. Napaawang ang labi niya sa nadinig. Hindi na kailangan. Safe naman dito. Kapag dito tumira si Adrian, hindi niya kakayanin ng stress o saya. Safe? Nakita mo bang nangyari sa'yo? Munti ka na mapagsamantalahan. 2 lang kayo dito ni Eden. Naisip niyang kailangan niyang mabura ang larawan sa phone nito. Tutala ilang araw lang naman kaya papayag niya siya. Sige, iniisip ko lang na baka abala na sa'yo. Hindi, mas malapit nga sa construction site ng subdivision. Magpapagawa na lang ako ng mini office sa likod ng garden mo. Teka, magpapagawa ng office? Akala ba niya sandali lang ito sa bahay niya? Naalala niyang sugat nito sa kamay. Lumapit siya at kinuha ang kamay nito. Dumudugo pa nga. Linisin na muna natin ang sugat mo. Inakay niya ito sa lababo. Kumuha siya ng panlinis ng sugat at gamot. Medyo malalim ang sugat nito. Nakita niyang napapangiwi ang binata, ngunit gwapo pa din.
Tila siya nababato-balani sa taglay nitong karisma. Nasugatan ka tuloy dahil siya akin. Hinipan niyang sugat nito sa kamay na pinahiran niya ng gamot. Nilagyan niya ito ng gasa. Nakamasid lamang ang binata sa ginagawa niya. Maliit na bagay lang ito. Alam kong kapag kinailangan kong tulong mo, hindi ka magdadalawang isip na tulungan ako. Oo naman, nandito lang ako para sa'yo. Nabasag ng bahagya ang tinig niya. Kinabig niya si Adrian at niyakap ng mahigpit. Alam ko natakot ka kanina. Huwag kang mag-alala, hindi ka nababalikan ng lalaking yon. Bakit parang iisang tibok ng kanilang puso? Matapang siya at matatag, ngunit mas nangangamba siya sa damdaming hindi niya kayang pakibagayan. Ibang yakap ni Adrian, nawawalang mga lungkot at tinanakit niya sa buhay. Nagbibigay din ito ng kasiguraduhan at kapayapaan. Nakakatakot, nakakatakot na harapin ang bawat bukas na wala si Adrian. Lagot, umiibig na siyang tunay at nakahanda na siyang sumugal, manalo man o matalo.